Medyo tinanghali tayo ng gising. Happy Wednesday, beautiful people. Nagpalit na nga si Mama ng scrub suit at nakapaghilamos na rin tayo. Sinisimot ko pa rin ang ating serum at eto ma ang ating morning skincare routine. Pagkatapos niya ay nag-apply na tayo ng ating moisturizer at sunscreen at eto naman ang view ng ating garden sa aming kwarto. Pagkababa ko nga ay nag-update muna tayo ng kalendaryo at dumiretso na nga tayo sa living room para pakainin si Nugget at Piggy Smalls. Tingnan nyo naman ang ating mga house plants. Medyo napabayaan ko na din yan at malapit ko na nga silang i-fertilize dahil papalapit na ang mainit-init na panahon. Mahilig talaga tayo sa halaman at eto ang ating pinagkahabalahan noong winter. Eto rin ang ating nabiling jasmine rice. Discounted yan ng almost $4 at 20 pounds pa rin naman ang timbang. Sa tingin ko kaya nila yan ikinilirans ay dahil may butas ang supot kaya naman nakajackpot tayo ng bonggang-bongga. Nakalimutan din naming hugasan ni Daddy ang aming water bottle na dinalagyan ng coffee. Kaya naman hinugasan muna at pinakuskus muna si Mama dito sa kitchen. Nagpainit na rin ako ng tubig para sa ating kape at syempre naman pinagbaunan ko rin ang ating daddy ng kanyang sweet laban ng baloney with provolone cheese para sa kanyang pananghalian. Medyo busy nga ang linggo ni daddy kaya naman siguraduhin natin na lagi siyang may pagkain sa trabaho. Nag-enjoy pa rin tayo ng ating black coffee at ready ang kanyang hot water para sa kanyang coffee for work. Nag-toast lang tayo ng tinapay at ayan na nga ang ating napaka-organized na drawer. Tingnan niyo naman ang iba't ibang klase na tea and coffee ko ni Mama. Meron na tayong brown, blanca at coffee ko cappuccino na paborito ni Daddy. At si Dora nga ang aking kaharap na daalmusal na nga tayo at nakaupo tayo sa spot ni JJ sa mga oras na yan. Nilagyan ko lang ng coconut spread ang ating slice ng bread at iinom nga tayo ng ibuprofen para sa ating art tour. Patuloy pa rin ang pag-enjoy ni Mama sa kanyang black coffee at dahil coffee is life talaga, ay hindi pwedeng mawala yan sa ating morning routine. At bumili din tayo ng allergy medicine kahapon sa Walmart dahil sobra nga ang allergies namin dito sa buong bahay. Pati nga si Bunso ay meron na din na talaga namang sobra ang ating pollen attack na yung season. Chinecheck ko rin ang aking computer at work phone at meron nga tayong natanggap na message from our patient. Ayan na nga at kuminom na tayo ng ibuprofen at allergy medicine kaya hindi tayo pwedeng skip ng breakfast. Si Mama ulit ang naghatid sa mga bagets dahil maaga pa mang umalis si Daddy. Palagi ngang malayo ang kanyang trabaho at mabuti na lang talaga ay flexible ang ating trabaho. Patuloy pa rin ang pagpapaalala ni Mama sa kanyang mga bagets to always make good choices, lalong-lalo naman sa school para naman sila ay makaiwas sa trouble. And for today's video ay humarap si ate at ipinakita na nga niya ang kanyang napakahabang eyelashes gamit ang kanyang mascara. Pagkatapos ko silang maihatid ay umuwi muna tayo sandali sa bahay dahil ang ating first patient nga ay 9:00 pa. Eto na naman ang daan kung saan maraming nahuhuli ang pulis na nag-overspeeding kaya naman dahan-dahan lang ang takbo ni Mama. Ayan na nga, in-update ko na muna ang kalendaryo. Pagkatapos ng ating first patient ay dumiretso na si Mama sa Carnes dahil nga meron silang sale na chicken quarters for 69 cents. Bumili tayo ng 20 pounds at ilang piraso din ng mga bulaklak para sa ating garden. Dahil ang next patient kumain nakaschedule pa ng 12 o'clock, ay umuwi muna ako para kumain ng mabilisan. Meron pang matirang pizza slice si ate at yan nga ay galing sa kanyang end of the year volleyball party. Kaya naman si Mama ay nakaupo ng bonggang-bongga at ini-enjoy natin ang ating pananghalian na pizza na talaga namang napakasarap. Meron din tayo natirang strawberry cake at hindi ko nga yan kinain at sinisave ko yan para kay Daddy.
Dahil konti na lang ang ice cream at hindi pa naubos yan ni JJ, ay inubos na ni Mama yan at pinarisan natin yan ng isang pirasong banana. Talaga namang napakasarap. Malapit na rin mag-alas 12 at nag-travel na tayo papunta sa ating next patient na napakalapit lang sa aming bahay. Parang almost 2-minute drive lang si patient number 2, kaya naman gustong-gusto ko yan. Medyo uminit-init na rin ang panahon at ready na talaga tayong maghanda at mag-ayos ng ating garden. Ayan na nga tayo sa patient number 2. Kinuha ko na nga ang aking computer at pagkatapos ko nga siyang kitain ay umuwi muna tayo sandali. Ayan na nga ang kanilang neighborhood at napakalalaki talaga ng bahay. Pagka-uwi ko nga ay dumiretso na tayo kaagad sa kitchen. Alauna na nga at hindi ko na naasikaso yan bago ako pumasok kaninang umaga. Kaya naman for the linis muna si Mama ng sink at talaga namang allergic tayo sa makalat na bahay. Dahil nagmamadali din ako kaninang umaga ay hindi ko na nga nahugasan ang mga katamitan natin sa kusina. Kaya naman kuskusin muna natin at linisin natin yan. Tingnan niyo naman si Mama, talaga namang multitasker at may pagka-octopus. Nilinis ko din ang ating chicken drumstick at tinanggalan ko nga yan ng balat at ang balat nga ilalagay natin sa air fryer para gawing chicharon. Nagluto nga tayo ng chicken adobo at talaga namang napakabango. Nag-marinate din tayo ng chicken quarters at eto na nga ang nabili namin na marinating tray ni Daddy sa Joblats few weeks ago. Napakaganda rin ng tray na ito at talaga namang selyado ang bawat corner. Ang chicken quarters nga na nabili natin sa Carnes ay hinugasan ko na at hiniwa-hiwa ko muna ng bahagya para naman mas lalong manuot ang ating marinade. Gumawa nga tayo ng chicken barbecue at susubukan natin yan i-grill sa darating na weekends pero bago ang lahat hinugasan ko muna ang tray. Ayan na nga ang ating mga chicken quarters, inilagay ko na yan at tinimplahan ng ating chicken barbecue sauce. Eto ma ang aking sariling timpla at nilagyan lang natin yan ng soy sauce, lemon, black pepper, brown sugar, ketchup at konting barbecue sauce. Iminarinate ko yan at tamang-tama yan i-grill sa weekend para naman mas kumapit ang lasa. Siyempre pahimas-himasin natin ang chicken at i-massage natin ang marinade. Mabuti pa ang chicken nakaka-receive ng massage, sana all. Tingnan niyo naman talaga ang ating marinating tray. Kahit na bali-baliktarin mo nga ay hindi nalilik yan. Siyempre pahinugasan natin ang ating kitchen island at kitchen sink at ayan na nga ang napakalaki nating soy sauce. Ina-enjoy ko pa rin ang natira nating black coffee kaninang umaga at hinugasan ko na nga ang 2 small muffin tin dahil nakaubos tayo ng 2 leche flan. Paborito nga naming dessert ni Daddy yan at talaga namang ilalagay natin yan sa halo-halo kapag uminit na nga ang weather. Meron pa tayong 4 na piraso sa fridge kaya naman kainin natin yan sa mga darating na araw. Pagkatapos ko maglinis sa ating kitchen ay nag-drive na si Mama papunta sa school para sunduin niya ang ating mga bagets. Ngayon nga ay busy ang ating araw at kung nakita nyo nga ay panay ang singhot natin ng ating Himalayan salt inhaler dahil sobrang tindi nga ng ating allergies. Nandiyan na din ang mga school bus at eto na tayo nakapark habang nag-aantay sa ating mga bagets. Nauna na ngang dumating si JJ at maya-maya ay sumunod na din si ate. Meron nga siyang kasamang kaibigan at umuwi nga kami sa bahay kasama ang kanyang friend para manood sila ng volleyball ng high school team. Meron din concert si JJ at tutugtog na siya ng violin. Pagkatapos na ng kanyang concert ay pumunta tayo sa high school building para sunduin ang ating dalaga na talaga namang nag-enjoy manood ng volleyball game. Isang bestie day na naman ang napagtagumpayan ng inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Remember, family time is the best time and every kissing is a blessing. Bye-bye!